So, ayan, click ko lang yung record and ngayon mag-aaral ulit tayo and ayoko pang umusad sa textual. I think magsasample pa tayo ng isa and hindi tayo makakaklase sa Wednesday because of the youth camp dito. And kahit yung Sunday, hindi tayo makakaklase Sunday kasi preparation ng kids camp dito and we'll be going sa headquarter ng Agimi kasi I will be speaking sa youth camp nila doon ng Monday and Tuesday. So, ayun, kumapit sa Formayong. Yung natatanda niyo yung kumanta dyan? Anak ni Pastor Ling Mayos, I will be going there also. So, medyo busy tong next 2 weeks. So, ang gagawin natin ngayong gabi is i-review ulit natin yung structure and itry natin magka-craft ulit ng sermon. So, yun. Yun yung susundan natin pattern ng ating pag-aaral. So, ayan, bago tayo mag-umpisa, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito na makakapagpatuloy kami sa pag-aaral namin ng homiletics. We pray, Lord, na bigyan mo kami ng understanding and practical thinking, Lord, para masundan namin yung easy way or principle of crafting a topical sermon. I-bless mo, Lord, ang lesson na ito na maging sharpening of our skill and makaka-develop, Lord, ng aming confidence, better confidence, Lord, in communicating your word and in handling the word wisely, O God. Bless mo ang bawat isa sa amin, even yung mga makikinig sa manonood sa recorded version, gamitin mo rin ng recorded version, Lord, na to enhance their skill. Maraming salamat ng hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan, I'm thinking because this is a special session, ayoko as I said, magpa-practice muna tayo, Last time nag-practice kami, pinag-practicean natin yung sinabmit ni Pastora Joanne na sermon and we recrafted that using yung structure na pinag-aaralan natin. So pinag-iisipan ko how will we handle this, so gagawin natin step by step. So ayan, noong nakaraan we will just review para mabigyan ng background si Ate Josie. Nung nakaraan, pinag-aralan natin sa mga previous sessions yung anatomy of a sermon. Pinag-aralan natin yung structure, yung parts na bumubuo sa well-built message. And natutunan natin kung ano yung big idea, anong role ng proposition, ano yung main division. Parang yun yung mga diniscuss natin, yung basic na structure ng sermon. So, hindi porket alam natin yung structure, alam mo yung magkakasunod, big idea, theme, text, introduction, proposition, interrogative, transition, pangsusunod sa transition, main division, subdivision, conclusion, application. Hindi porket alam mo yung structure, alam mo nang gumawa. Because actually, in my observation, learning this structuring, itong structuring na ginagawa natin is actually learning how to frame our thoughts. Paano natin i-organize yung mga ideas natin. So parang training our pattern of thinking. Parang ganun. This is a good pattern of thinking. So natanong kanina ni Ate Mariette regarding yung planning ng kwan. Actually, I use this structuring of sermon in creating also yung proposition ko sa mga programs. So, what's the big idea? So, parang gano'n. Ano yung kwan ko? Prayer. Prayer is vital. So, anong foundation niya? Text. So, introduction. So, parang gano'n. How can we make our prayer meeting better? So, that's my interrogative. And ito yung suggestion ko and mga plans ko. Ginagawa ko parang division yon. So, actually, ginagawa ko rin. So,
So itong structuring ng sermon, it has so many application in framing my thought, in handling meetings, in crafting programs. Ginagamit ko rin tong pattern na ito. But ang focus natin is crafting sermon. So medyo iibahin natin lang yung approach. Ang gagawin natin ngayon is reviewing and at the same time building a sermon together. So parang live siya, step by step yung gagawin natin. So wala akong na-prepare na PowerPoint. Medyo napunuan kami ngayong araw. We have a around 2 hours meeting sa church and then assisting yung mga nagko-construct, nag-excavate dito. So ayan, ang paggawa ng sermon, dahil kayo pag nakita ko ang Hong Kong Church, lagi kayong isang big factor ng church natin dyan is food, cooking. So, yung tulad ko doon. Ang paggawa ng sermon parang pagluluto. Parang pagluluto ng pagkain. So, hindi porket naibigay sa'yo yung recipe, alam mo nang lutuin yon. So, parang ganon. Hindi porket alam mo yung listahan, yun na yung kwan. So, crafting sermon, it takes practice, practice. So, yun yung kwan. So, sa creation of topical sermon, dahil ngayong Sunday ay Palm Sunday, gusto kong doon tayo magtuon ngayon. Magtuon ng gagawin nating sermon sa Palm Sunday. So sa ating hindi Catholic, hindi tayo masyadong aware sa Palm Sunday, but this is the parang beginning ng Lenten season. Uumpisa yan yung meditation natin, yung whole week na pangyayari sa buhay ni Kristo. So ayan, itong Palm Sunday, it's a familiar story. Dahil palaspas, sabi natin in our Catholic tradition, and ang natatandaan natin is yung mga dahon ng niyog. But actually, it has deeper meaning. And ayun, yun yung araw ngayon na sineselebrate ng mundo. So gusto kong mag-craft tayo ng sermon on that topic. So by the end ng session na ito, magkakaroon tayo ng complete and easy, ready-to-use sermon outline. Okay? So, pwede ninyong i-preach this coming Sunday or next year sa Palm Sunday. So, ayan, at least makikita natin kung paano natin i-craft itong isang sermon natin. So, ang step number one ng paggawa ng sermon, tatawagin natin itong the foundation. Step number 1 is the foundation. Ano yung foundation? Saan ka mag-uugat? Saan manggagaling yung lahat ng tatalakayin mo? So, kung bahay sana, yung pundasyon, yun yung pinaka-strength ng bahay. And ang pundasyon ng isang sermon is binubuo nito. The big idea, the theme, and the text. The idea na gusto mong i-communicate, yung topic na tatalakayin mo, yung scope niya, and yung text na pinaka-pinagbabatayan ng idea na i-communicate mo. Okay? So, ayan yung step number 1. So, napakahalagang i-establish natin yung foundation. So, hindi tayo makakikita ng magpapatayo ng bahay na unang-unang gagawin yung kwan. Pag malaking bahay yan, hindi uunahin yung bubong. Nagkukulaps yan. So, make sure na the foundation is strong. Alam mo yung idea yung i-communicate mo. Alam mo yung topic or scope ng topic na tatargetin mo at alam mo yung text kung saan nakabatay yung tatalakayin mo. So, ang unang gagawin natin dito sa step number 1 ay mamimili muna tayo ng tema, theme. So, papalitan ko lang ito. Gagamit tayo ng letrang A. Okay. So, ang una dito sa step 1, ang unang gagawin mo is choose the theme. Piliin mo yung tema. So, ano yung definition natin ng tema?
So, ang definition natin ng tema, ito yung broad subject area ng iyong sermon. So, the broad subject area of your sermon. So, yan yung tatalakayin natin. So, sa ginagawa natin ngayon for Palm Sunday. Maraming mga possible teams. Anong mga possible teams sa Palm Sunday? So, sige nga. Oops, ano nangyari dito? So, ito, i-cancel muna natin. Okay. Possible team. Possible team for Palm Sunday. Anong scope ang pwede nating tatalakayin? So, ang dami niyan. Pwedeng anong part? Kasi pag sinabi nating Palm Sunday, ano ang pagtutuunan mo? Kasi maraming nangyari diyan sa Palm Sunday. Anong pagtutuunan mo? So parang ang i-delimit mo. Sa dami ng mangyayari sa Palm Sunday, pipili ka lang ng isang pagtutuunan mo. Kasi you only have around 30 to 45 minutes or 20, 30, 45 minutes to deliver the message. So you just choose a point. So pwedeng pagtuunan mo yung arrival ng king. Yun yung titingnan mo, yung pagdating niya. Or pwede ring yung pagsamba ng mga tao, yung they shout Hosanna, Hosanna in the highest. So pwedeng pagtuunan mo yung worship in action, yung nangyayaring worship sa kanya as pwede ring pagtuunan mo yung biglang pagbabago ng puso ng mga tao. Yun yung kasi ngayong Sunday sana they are worshiping Hosanna in the highest, and then pagdating ng ilang several araw lang crucify him, yun na yung sinisigaw nila. So pwede ka ring magtuon doon, or pwede ka ring magtuon doon sa purpose ng journey ni Jesus. Bakit si Jesus pumunta sa Jerusalem on that one? So alam niyang that week would be his death, yung nakalaan na pag-aalay niya ng kanyang buhay. So, we need a clear team na magga-guide sa atin. Bakit napakahalaga ng team? Bakit napakahalaga ng team? Kasi we need a clear guide. Ito ang trabaho ng tema. Yun yung scope na tatalakayin mo. So, kailangan natin ng isa. Isa lang yung tutuunan mo. So, we need one clear team to guide us. So, yan yung mag-guide sa atin kasi sa flow ng ating sermon. So, sabihin na lang natin ang temang pipiliin natin is yung triumphal entry because that is the common one. The triumphal entry. So, yung pagkahari niya. Kasi they welcome him as a king. Jesus arriving as king. So, yan. Siguro yan na lang yung pagtuunan natin. So, parang broad pa rin ito. Malawak pa rin kasi yung pagpasok niya, medyo ang pagdidiinan natin is the kingship niya siguro. So, broad pa rin yan, pero at least naibukod mo na yung gusto mong talakayin. So, nakapili ka na ng pagtutuunan na yun yung direksyon na lalakbayin mo sa yung exploration. So, ayan, una, yung team. Establish natin yung tema. Now, pagkatapos ng tema, pwedeng nagkakabaliktad kasi dito ini-scope muna natin kasi nung una yung big idea yung inuuna ko. So, sa areang yan, ano yung idea? So, ang gagawin natin dito
Mamimili tayo. Ang question natin siguro sa big idea, i-discover mo kung ano yung big idea na gusto kong iparating. So, ayan. Discover the big idea. So parang yan yung pangalawang pagtutuunan natin. Ano ba ang big idea? Ano yung big idea? Ang definition natin dito nung nakaraan, the big idea is parang isang sentence or a summary of your entire sermon. So kung may matandaan ang mga tao regarding sa sermon mo, it should be the big idea that you are communicating. So dapat kaya mong i-state in one sentence yung buong sermon mo. Kasi that is the one you are communicating, and you will be breaking that down mamaya sa mga divisions mo, subdivisions mo, ganon. So, the big idea is one sentence summary of your entire sermon. Ito yung gusto mong marinig ng mga tagapakinig mo. Yung pinakagusto mong matandaan nila. Okay? Yung pinakagusto mong matandaan nila. So, big idea. Paano natin define dito? Sabi natin is the big idea is the one sentence summary of the entire sermon. Okay? So, ayan. Yan yung gusto mong matandaan. Now, magka-craft tayo ng paano ba maghahanap ng big idea? Kasi yan, kung itatanong mo yan, paano ka maghahanap? How to craft big idea? So, syempre, maghanap ka ng text mo. Dahil Palm Sunday yung topic mo, syempre, hanapin mo yung mga stories in the Bible that talks about the Palm Sunday. Dahil Palm Sunday ngayon, hanapin mo. So, kung i-google natin yan, i-google natin. So, i-type mo sa Google, type natin, i-google natin. What are the verses verses in the gospel about Palm Sunday. Okay? So hanapin natin sa Google. I'm googling it. Okay, according kay AI, ito yung mga area na tumatalakay sa Palm Sunday. So AI overview sa Google. So ayan, integrated kasi si Gemini doon sa Google, yung Chrome. Okay, so yung AI ni Gemini ang nagbibigay nito. So ang according dito, ang tumatalakay dito is Matthew 21 verse 1 to 11, Mark chapter 11 verse 1 to 11, Luke 19:28 to 40, and John 12 to 19. So, yan yung mga sa Gospels, yun yung mga areas ng Gospel kung saan natin mababasa itong kwento. So, magtatanong ka. So, itatanong mo, ano yung central truth ng kaganapang ito? Ano yung truth na kino-communicate niya? Ano yung itinuturo ng kwentong ito sa atin tungkol kay Jesus? Or ano ang dinidemand ng kwentong ito mula sa atin? Ano yung dinidemand nito? So i-study natin yung mga passages. Commonly, pag pinag-aralan mo itong Palm Sunday, yung triumphant entry ng Panginoon, mapapansin mo diyan na people are praising Jesus as King. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. So, alam niyo yung Israel, uhaw na uhaw sila sa legit na hari. Kasi, pagkagaling nila ng exile doon sa Babylon,
Pagbalik nila, si Zerubbabel and Ezra Nehemiah, yun yung mga leaders na naging Zerubbabel hindi naman naging hari. So, naging puppet lang siya, naging governor lang siya. So, walang king ang Israel. At during the time of Jesus, si Herod, hindi naman legit yan. Hindi naman anak ni David yan. So they are waiting for the Davidic king. So mapapansin niyo yung image ni Jesus na na-build dyan. Everyone, they know na he is from the line of David. Kaya nga yung mga bulag, imagine yung mga bulag, hindi nila kikita si Jesus. They shout, Jesus, anak ni David. They quote that name. They are waiting for the king. And this king, si Jesus Christ, they've seen how miraculous he is. So, ayan. So, pwede ito. So, he can topple down Rome. So parang ganun rin yung question. So, yung question na papasok sa atin, okay, parating si Jesus riding in a donkey. So, ang tanong siguro, will we welcome Jesus as king? Sa punto niya, sa terms niya. Kasi sa kanila, they want him to be king, but on their terms. They want him to be king that will conquer Rome. King that will free them from the power of Rome. So, yun yung gusto nila. Kaya nung ayaw niyang gawin yun after a several day, nakikita nila na he is not that kind of king. From blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest, from that shout, they started shouting, crucify him. So, kung magka-craft tayo dito, ng big idea regarding this story, tanggalin ko ulit yung code. So, ano kayang maganda? Big idea. So, they are worshiping, they are welcoming the Lord Jesus Christ, but they want to welcome him according sa gusto nilang gawin niya. Okay? So, pwede siguro natin doon na welcoming or kasi that is a worship sa kanya nun. So, pwede natin sigurong sabihin na big idea is you want to discuss that ang true worship, true na pag-welcome sa Panginoon, true welcome or true worship is ang true worship is welcoming Jesus as King on his terms. So, ganun siguro. So, not hindi sa gusto natin, kundi kung sino siya. So, parang ganon. So, accepting him for who he is. So, yung mga salitang yan, halin mo ako kung sino ako. Yan yung mga linyahan ng drama. So, true worship is welcoming Jesus as King on his terms. Receiving him not as we want, to be, but as he truly is. So, parang ang gusto nating i-communicate sa mga sesermonan natin, ano yung tunay na pagtanggap sa Panginoon? Yung tunay na pagsamba. So, ayan. Kasi minsan, sinasamba mo lang ang Panginoon kung pagagalingin ka niya. Sasambahin mo siya kung payayamanin ka niya. Kung, may kung lagi. So, sabihin natin dito, true worship is welcoming who Jesus is. Kasi he came as a suffering servant. He came as the one to be crucified on the cross.
He came to be a servant. So, kung sino siya, tanggapin natin siya. So, ayan, Nat, maraming Kristiyano kasi ngayon na they accept him kung makikinabang, papakinabangan. Okay, nasusundan niyo ba yung principle ng crafting the idea? Ano yung idea ang gusto mong i-communicate? Ano yung idea na gusto mong i-communicate? So, kaya nga foundation yung binubuo natin. Kasi pag mabuo mo itong mga bagay na ito, yung mga concept, alam mo na yung madadalian ka sa mga susunod na steps. Okay? So, I think true worship is welcoming Jesus as King on His terms, receiving Him not as we want to be, but as He truly is. So, yun yung gusto nating idea na talakayin sa sermon. So, ang susunod dito is you need na to select a text. Kailangan na nating mamimili ng teksto. Anong verse? Nabanggit ko kanina, may ilang verses dito na tumatalakay sa triumphant entry. Matthew 21:1 to 11, Mark 11:1 to 11, Luke 19:20 to 40, and John 12:12 to 19. So yan yung mga verses natin. So, anong definition natin sa definition natin ng text? So, yan yung verse mo po. Oo, yung verse na pagbabatayan. So ang susunod nating step is selecting. Dito, pwedeng magkakabali-baliktad yung mapansin nyo siguro, nung una na nagtuturo ako, nauna yung big idea. So, isang tumpok lang kasi ito sa akin pag iniisip ko, foundation yan. Foundation. The theme, the big idea, and the text. So, ang susunod dito na gagawin natin is select the text. Pipiliin natin, mamimili tayo ng text. So, ang text ay dito yung dito nakasalalay yung this is where the text, this is where you build your sermon around. Yan, diyan mo ibabatay yung So, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Sa atin dito, dahil apat yung writers na nagsasabi and they talk about the same things, you can write all this na sinasabi ni sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, because all of them four writers of the four gospel highlighted this story. So, ayan, siguro, sino kaya magandang gamitin natin? Kung kingship? 121. So, dito. So, ita-type natin. Ita-type natin yung mga possible text natin. Ang mga according kay AI dito, Matthew. Napansin niyo yung gamit ni Google. We are very blessed ngayon na we have Google and AI. Pag tinype mo yun, noon talagang kabisaduhin mo yung Bible mo. Kailangan hanapin mo isa-isa yon. But now, you can type to Google and then you can go straight to the text. So, ayan, kahit hindi ka master of, di ba, ang high-tech na noon, Pastora, sa Bible, yung may mga yung sa gilid ng Bible mo, may, anong tawag doon, yung may index siya. Pastor. That is a high technology na noon. So ayan. Pero may kantsawan rin noon. May kantsawan dyan. Pag gumagamit ka raw ng ganon, yung may index sa side na Bible, baguhan yan. Baguhan yan. May pride yung hindi na gumagamit. Kasi kahit saan, alam mo kung, for example, pinagsalubong mo yung dalawang thumb mo sa Bible, pag pinagsalubong mo at ginanon mo, most likely ang tatamaan mo doon Psalms or Proverbs.
Kasi the very middle of the Bible is either Psalms or Proverbs. Mo doon. So, ayan. Matatansya mo yung one. Pag buklat ka ng buklat, alam mo kung saan yung boundary ng New Testament, Old Testament. But now, we have Google. We have Google. Actually, most of the time, ang ginagamit kong Bible is the electronic one. So, but when I go to preach in the pulpit, because I know there are people na conservative na natitisod sila if you bring technological tools sa harap, and rather they think that the book is the word. No, the word is the one written on the book. And the one written on the book is the same the one uploaded on the app. So pareho rin lang. It's the text. That's the book or not the cellphone. So yun yung view ko diyan. So though pag nagsesermon ako, I use the cellphone, but when I emphasize a point regarding the word of God, I pick up my Bible and raise it up. So yun yung ginagawa ko. So ayan, pag si Matthew, he is talking about kingship of the Lord Jesus Christ, because Matthew highlights that he is a king, and Mark highlights that he is a servant, the suffering servant. Matthew, Mark, Luke highlights that he is the Son of Man, he is a human, and John highlights that he is God. The Word became flesh, so the deity of Jesus. So i-google natin ano kayang may unique dito? Tanong natin. Among the Bible verses on Palm Sunday, which one has a unique emphasis? Ano kaya? Kasi kung pare-pareho, yun yung pinapansin ko minsan eh. Pag pare-pareho si Matthew, Mark, Luke dyan, kasi most likely si Matthew, Mark, saka si Luke, nagkopyahan yan eh. Isa yung material nila. So si Mark ang nauna, nangopya si Matthew saka si Luke sa kanya. So ayan, sabi dito ni AI, while all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, recount Jesus' triumphal entry into Jerusalem on what is now celebrated as Palm Sunday, so Luke's account has a unique emphasis. May kakaiba raw na emphasis si Luke. No raw yun? Often focusing more on the profound emotional and theological significance of the event rather than the coronation-like procession. So, mas nagbibiin raw si Luke doon sa profound na emotion ng the Lord and yung theological importance ng nangyari. So, yan, according kay AI. So tingnan natin si Luke. Babasahin nga natin si Luke dito. So, ayan. Ano yung sabi natin kanina? Luke. Balik tayo doon. Ano yung Luke 19:28. So, sige, basahin nga natin 'yon. Basahin natin. So, kaya kagandahan pag gagawa ka ng sermon, parang nag-e-explore ka. Bakit iba yung diin ni Luke? So, ayan. Luke chapter 19. Sabi niya. Luke chapter 19 verse 28. Okay, basahin nga natin 'yan. So, Jesus comes to Jerusalem as king. So, after Jesus had said this, he went on ahead going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it, say the Lord needs it." Those who were sent ahead went and found it just as he told them. As they were untying the colt, its owners asked them, "Why are you untying the colt?" They replied, "The Lord needs it." They brought it to Jesus, threw their clothes on the colt, and put Jesus on it.
As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. As he approached Jerusalem, he saw the city. He wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. So, grabe yung may ibang emphasis nga rito. Napaka-emotional ni Jesus dito. And imagine ang nangyayari sa paligid, people are happy, jubilant, shouting, praising. Pero iba yung nakikita ni Jesus, yun siguro yung gustong i-highlight. Hindi yung sigaw, hindi yung worship nila ang nakikita niya. Nakikita niya yung deeper things. Kaya siguro yung sabi ni Google dito, Luke's account has unique emphasis, often focusing more on the profound emotional and theological significance of event rather than just coronation-like procession. So, yun yung sinasabi ni AI overview. So, ayan. Sige nga. Tingnan nga natin ito. Magtuon nga tayo. We will break down. Luke 19. Ito nga. Itong patulan nga natin. Luke 19, 28 to 44. So, ayan. Tingnan. Paano ba nag-end si Matthew? Bakit ganun yung sabi niya? Matthew 21, 1 to 11. Tingnan nga natin. Kaya pag gumagawa ko ng sermon, exciting sa akin because nag-e-explore ako. Nag-e-explore ako. So, sometimes I create sermon na I allow yung hindi yung may gusto kong sabihin, pero I allow na yung text ang magsalita. So, Matthew 21, 1 to 11. Tingnan nga natin sa dulo, pagpasok ni Jesus doon. So, pagpasok niya doon, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? The crowd answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Nag-end nga siya doon. Tapos ang sumunod na scene dito ay nandun na siya sa loob ng temple, yung pinagbabalibag niya yung mga table doon. Wala ngang highlight yung basta pumasok lang si Jesus. Sa kabila, tingnan natin kay Mark. Mark 11, 1 to 11. Mark 11, 1 to 11. Dun sa dulo. So, ayan. Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Wala ngang highlight. So si John naman. John chapter 12, 12 to 19. John 12, 12 to 19. Ano yung dulo nito? 19. Now the crowd was, tama ba? John 12, 12 to 19. Tama. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he performed this sign when he went out to meet him. So the Pharisees said to one another, see, this is getting us nowhere. Look at the whole world has gone after him. So blessed is the King. At first the disciples did not understand this. Wala nga. Ang ina-explain dito, bakit napaka-trending ni Jesus, parang gano'n. Bakit napaka-viral niya? So parang gano'n sana in the modern term.
At ang sinasabi dahil yung ang nagpa-trending kay Jesus is yung resurrection of Lazarus. So wala ngang highlight. Iba nga yung Luke. Totoo nga yung sinasabi ni AI. Iba nga yung highlight ni Luke dito sa binasa natin kasi may interpretation siya sa Luke 19. May interpretation si Luke dito. So sabi ni Luke, i-describe niya. So ayan, i-describe nga ni Luke yung emotion ni Jesus. Emotion ni Jesus. Okay? So sige, tingnan nga natin 'yan. Now, ano yung napansin niyo rin sa nabasa natin? May nakakatch ba sa attention ninyo? Totoo nga, may highlight na iba si Luke. Nagtuon siya sa nararamdaman ni Jesus saka yung kasi tingnan nga natin 'yan. So ayan, punta tayo sa step 2. Step 2, ibubuo natin 'to mamaya. Ang step 2 naman ay yung opening. Paano mo ngayon may pundasyon ka na. May pundasyon na ng dinidiscuss mo. So na-identify na natin yung idea na gusto nating i-communicate na i-explore. True worship is welcoming Jesus as King on His terms, receiving Him as we want to be, not as we want to be, but as He truly is. And then nakapili na tayo ng text. Okay, nakapili na tayo ng text. That is the foundation. May materials na tayo doon. May gusto tayong targetin, may scope na gusto nating talakayin, and may text na pagbabatayan natin. Napunta tayo sa opening. Ang opening naman paano natin sisimulan yung pag-approach natin sa i-build nating sermon. So paano mo i-grab yung attention ng mga tao? Paano mo i-communicate yung mga diniscuss mo natin sa taas? So, ayan, una dito is magsulat tayo ng isulat natin yung nagkuan siya ng D dito. So, sige. Dito tingnan natin dito yung we will write the introduction. We write the introduction. Okay lang ba itong ginagawa natin? So, ayan. Ang introduction is, yung sabi ko nga, dito ka maghuhook. Paano mo makukuha yung attention ng mga tao? Paano mo mahuhook yun? So, yung definition natin dito noon, grabbing the attention. Paano natin i-establish na relevant yung sasabihin mo? So, ayan. Paano ka patutungo sa proposition mo, yung gusto mong tumbukin? So, parang ganon. So, for example, in my message this morning sa church, I'm talking about, kasi I preach about the sin of Moses, the error of Moses. So, paano ko mahuhook yung attention nila? Ginamit ko yung summer situation na mainit, and pag mainit ang panahon, minsan mainit ang ulo natin, and pag mainit ang ulo natin, nakakagawa tayo ng so how would I hook people? So parang ganon. How would you grab their attention? So ayan, minsan ito introduction is simply a tool to grab people's attention. So ayan, pineapple naman na ata yung nasulat ko doon. People's attention. Okay? So, paano tayo mag-build dito? So, magsisimula ka sa relatable hook. Parang yung sabi ko kanina, yung mainit ang panahon. Sa church kanina, nag-steady na, napako na yung aircon sa 27, ayaw bumaba. Kahit medyo malamig, mainit pa rin. So, start with a relatable hook. So, and then, mag-connect ka sa sitwasyon ng mga tao. And then saka ka mag-bridge siguro patungo sa text. Iba rin yung ginawa ko kanina. Kasi I started reading the text bago ko simulan yung connection. So, nasa sayo, titingnan mo kung paano mo. These are not fixed rules. These are just guidance. Sabi ko nga, homiletics is an art.
pag-aaralan mo, hindi porket sinabi ko ito yung magkakasunod, ganun ka lagi magkakasunod. Pag-aaralan mo kung ano yung mas magandang flow mo. So sa akin kanina, I started with the text. Kasi parang ang isip ko kasi kanina, kung magsisimula ako sa pag-discuss ko sa summer, parang paakyat na sana yung target ko doon. Parang bigla kang mag-low down pag bigla kang maggaganon pag pupunta ka sa text, because when we read the text, we treat it as holy. Maging serious na naman tayo. So I started reading the text, and then after reading the text, and then tsaka ko sila ibubuelo sa momentum ko. So ayan. So ayan. Start with a relatable hook. Connect to the listener's world. Or ganon. Paano ka makakakonect sa kanila? And then, i-bridge mo yon patungo sa next step, which is the proposition. So, paano natin dito? So, big idea natin is true worship is welcoming Jesus as King on His terms, receiving Him not as we want to be. He truly is. Kasi sa Holy Week dito, ang meditation natin dito sa Holy Week, tinatanggap siya nila bilang hari na yung gusto nila. Magpapalaya sa kanila, magbibigay ng free food, free ayuda, parang gano'n. Libreng pagkain lagi, i-defend sa kalaban nilang Roma, tatanggalin lahat ng bis, gano'n siguro. Pero within that week, parang salungat yung nangyayari. So parang ang nangyari sa mga tao, ang nangyari sa kanila, parang na-disappoint sila kay Jesus Christ. Parang yun yung punto. So pwedeng siguro magkwento ka regarding an event or something na pangyayari na very excited ka, and then nung nandun na disappoint ka. So yung parang nag-fade na excitement. So parang pwede siguro 'yon. So ayan, maybe dito magsalita ka ng about unmet expectation. Expectation. Ano pa? Disappointment na nangyari. So, nag-hook ka na, and at the same time nagko-connect ka sa mundo. So, oo, relate ako diyan, pastor. Alam ko 'yan. So, parang ganun yung maiisip ng tao. So, ayun, mag-iisip ka ng ganun, yung emotion mo nawawala. So, parang ganun. Very excited ka, tapos bukas wala na. So, parang ganun kasi yung nangyayari sa Jerusalem eh. Before Passover, nagbi-build si Jesus ng momentum. Ang nangyayari sa kanya, ang daming miracles, signs, wonders, and miracles, one after the other. And then even in pinaka-peak siguro yung kay Lazarus, kaya yun yung diniinan ng isang text eh. Resurrecting someone even beyond the traditional perspective of the Jew. Kasi yung traditional perspective of the Jew, after 3 days, pwede pang mag-resurrect yan. Pero he went beyond that. Ang Panginoon, yung starting na ng pagdidecompose ng katawan So, the emphasis na He is the Lord of life. So, parang ganun yung... Ang ganda ng momentum ng build ni Jesus. And then, pinaka-finale yung triumphant entry niya. And then, anticlimactic si Jesus kasi Pagkatapos nun, kung titingnan mo yung scene, pumunta siya sa temple, ibinalibag niya yung mga lamesa doon. Parang nangyayari sa tao to, magtatanong ka siguro, parang hindi siya naman, parang hindi naman kahuli-huli yung movement nito. So parang ang dami na niyang, ang daming siguro sa page ni Jesus Christ, ang dami, lalo nung binalibag niya yung mga, binalibag niya yung mga lamesa, nagwala doon sa simbahan, ang daming disappointments, ang daming hate, emotions, dislikes. Ganon, Facebook So, sa page ni Jesus Christ, ang daming angry emoticons na pinupost. So, parang ganon siguro.
So hanggang sa napunuan ng mga tao and they started crucifying. Parang yung die down ng excitement ng tao. So pwedeng ganun rin. You build up on that emotion. Ay naranasan nyo bang ganon? Excited na excited ka, tuwang-tuwa ka, nakabili ka na ng mga batting suit mo. Tapos sabi nila, kinawagahan, hindi matutuloy yung picnic. Pambira. So parang ganon. You connect with the people. So, ayan. Paano natin kuhan kaya dito? And then mag-shift ka na. So, hook. So, pwede sa introduction, magtutuon ka sa anong gagawin mo sa introduction? Mag-hook ka. Magbigay ka ng relatable story or relatable question about nag-fade na excitement. Mag-establish ka ng connection. You hit the emotion of the people. Ay, tama yan, Pastor. And then, you create a tension. Siguro, mag-build ka ng tension dyan. So, ayan, introduce mo. Paganda dito, ayan, pwede sabihin natin. The shift from Hosanna to crucify. So, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yun yung kinakanta. Tapos biglang, crucified. Biglang God. And then, of course, pag nakakuan mo na yan, na-establish mo yung tension, pwedeng gawin mo yun, tension. Magbe-bridge ka na. So, mag-state ka ng problem. Parang ganon. Pwede sigurong mga ganon. But this is purely sa introduction mo, purely nakabase ito sa paano ka magko-connect sa tao. Yan yung so build you can be creative as much as possible dito. Basta ang goal mo lang is you connect with the people. You connect with the people. And then yan, pwede kang mag-state dito sa bridge ng mag-state ka ng anong problema, anong nangyayari sa situation. So pwede kang mag-state ng problem. State yung problem na gusto mong i-highlight doon sa kwento. State the problem in the story. So, pwedeng ganon. So, and then pagkatapos mo ma-build yung introduction mo, pagkatapos mo maka-build ng introduction, magtutuloy na tayo sa proposition. So, ayan, proposition. Susunod dito is write the proposition. Susulat mo na yung proposition mo. Ano ba proposition? Define natin to last time eh. Ang proposition sabi natin noon, your thesis statement. So, ayan. Your thesis is statement. Big letter lahat. Your thesis statement, so, or in other words, yung gusto mong i-prove sa sermon. So what you want to achieve or prove. In the sermon. So parang ganon. So gusto mong diinan. Okay? So parang ganon. Yung from big idea, dun sa big idea, mag-craft ka ng kwan. So yung big idea natin. True worship is welcoming Jesus as King. All these terms, receiving Him not as we want to be, but as He truly is. And then dito sa proposition, anong gusto mo dyan? Anong gusto mong diinan dito? So, anong gusto mong ipakita sa kanila? Okay? So, ayan, ano kayang pwede natin gawin dito? Anong gusto natin? Because we are talking about sa big idea ng worship. True worship is welcoming Jesus as King on His terms.
So, it's a connection ng worship. So, pwede natin siguro, no? So, gusto nating i-highlight na yan. Ang true worship ay hindi sa pagtanggap sa Panginoon yung yun, pwede natin mag-build doon. Sige, true worship is welcoming Jesus as King. So, ang gawin natin dito, gawin natin statement. Gawin natin statement yung proposition natin. Proposition. So, sabihin mo siguro dito. Let us worship. Welcome. Let us welcome and worship the Lord on His terms. For who He is. On His terms. On His terms. Not as we want to be, but as He truly is. So, let us welcome and worship the Lord on His terms, not as we want to be, but as He truly is. So, yan yung gusto mong i-propose. Yan yung gusto mong marating pagkatapos mong kwan. Pagkatapos ng sermon ito, ang mga congregation nawa ay wine-welcome nila at wine-worship nila ang Panginoon according sa kagustuhan niya, yung terms niya, and hindi sa kagustuhan natin or hindi sa kagustuhan nila. So, kundi they accept Him for who He is. They worship Him for who He is. So, yun siguro. Yun yung maganda siguro yan. So, ang goal kasi nito is sasabihin nito sa listener mo yung gusto mong mangyari, gusto mong ma-achieve. Yung clear, direct. So, ayan, preachable. So, ito na lang. Ito yung sermon mo in one sentence. Ito yung gusto mong ma-achieve. Let us welcome and worship the Lord on His terms. Not as we want to be, but as He truly is. Okay? And then, pagkatapos nito, may question so far? It's already 11 pala. Pambihira. Bilis ng oras. Interrogative. Pupunta tayo sa interrogative. Yung susunod is interrogative. The question. Yung interrogative sentence. So, ang definition natin nito last time, yung question na sasagutin ng sermon mo. The question that your sermon answers. So parang yun yung kwan. So ano yung tanong mo? Bibuild ka ng tanong dito na kwan. So dito siguro sa atin paano tayo kakan dito. So parang dahil yung proposition natin, let us welcome and worship the Lord in His terms, not as we want to be, Him to be, not as we want Him to be, but as He truly is. Dito siguro, ang itatanong natin dito, paano? Ayan, magdidiin tayo siguro sa how. So, how do we welcome and worship the Lord on His terms? So, yun siguro, pwedeng kung papasin yun, from big idea to proposition to question, nagflow siya. So, tutuloy na lang yan. So, ayan. Ganoon siguro. And then, ayan, gagamitin natin yung how. Kasi pag ginamit mo yung how, ituturo niya sa congregation yung process. So, maha-highlight natin yung truly welcoming.
Hindi lang truly na wine-welcome mo, hindi lang yung excited. So, ayan. So, ma-highlight natin dito yung yung invitation ba sa listener natin na to examine their own heart na, paano ko tatanggapin ng Panginoon. So, ayan. And then, mag-shift tayo dito sa transition. Kasi ito, yung question mo, papasok ka na. Papasok ka na sa main division mo. So, yung susunod dito is transition. Okay? So, transition. Ano bang transition? Yung definition natin nung last. So, ito, imumove niya yung listener natin from introduction to the first main point. So, ayan. It moves the listener from the introduction, yung from the foundation, to the body, or sabihin na natin main division, patungo sa unang division mo. Okay? So, ayan. Pwede mong sabihin dito, para masagot natin yung katanungan na yan, how do we welcome and worship the Lord in His terms, tingnan natin kung paano yung sinasabi ni Luke. Dahil pinili natin si Luke. Ano yung sinasabi ni Luke regarding sa triumphant entry? So, doon tayo magre-reflect. Ganun siguro. So, babalik tayo sa, i-review natin yung binasa natin kanina. So, ayan, magtitingin tayo. May mga sinasabi ba ni Luke doon na warning or mga highlight na pwede nating i-build? So, ayan, and parang this is bringing, sa transition kasi, parang ini-invite mo yung tao na, come, let's journey with me. So, parang ganun yung mo. So, ayan, kung yung introduction, hinuhook mo sila para magka-connect ka sa buhay ng mga ito naman, parang ipipaint mo yung image ba? Or magbibuild ka ng tension. Mag-bridge ka na patungo doon sa body talaga kung paano mo tatalakayin. So, ayan, kakayanin pa ba natin? It's already 11, and nandito pa lang tayo sa mag-i-step 3 tayo pa lang. Mag-i-step 3. So, should we go on? Or should we stop? Tuloy, Pastor. Okay, so yan. I hope mas nasusundan niyo ito. Kasi I'm trying to demo yung I'm trying to demo yung pattern natin. Kasi ang napakalaga sa sermon yung flow. Yung flow ng usapan ninyo sa congregation. So, ang mahirap kasi sa preaching, monologue ito eh. Hindi sumasagot yung congregation, hindi kagaya ng Sunday school ito. So iniisip mo na nagpre-presuppose na kinakausap mo sila, na parang sila pero sa sarili mo lang na So parang yan, imaginary na nakikipag-usap ka, parang nababasa mo yung mga question nila, ganon. So sa step 3, uusap tayo sa pangatlong bahagi natin dito. Magtutuon tayo dito sa magtutuon tayo dito sa body na. Yung body ng sermon. So bakit connect doon? Step 3. Tanggalin natin ito. Ayan, ilipat natin. Step 3. Ayan, ang step 3 natin, ito na, the body. Yung the body na ng sermon. Ang tatalakayin natin dito are the main divisions. Main divisions.
Anyway, mabilis na ito. Main divisions, and kung may subdivisions ka, yung breakdown sa ilalim ng subdivision. Ayan, yan yung susunod dito sa pinaka-body na. So, i-build na natin yung heart ng sermon talaga. Ano yung truth na gusto mong i-communicate? At anong mga scriptures ang sumusuport dito? Dahil topical ito, pwede kang kumuha ng iba't ibang bahagi. So, ayan, yung una, main divisions, susulat natin dito. Okay? Main division. Main divisions. Okay, ano itong main divisions? Anong definition natin tong last time? So parang itong yung mga major points na sumusuporta sa big idea mo. So major points supporting your big. Yung sabi ko last time, maganda ang main divisions mo, yung body ng message mo, kung sumasagot siya sa mga tanong, yung tanong na binigay mo doon sa interrogative. So, ang tanong natin ngayon kanina is how? So, or yung how. Main divisions, major points ito. Usually, ang sermon, 2 to 4 points. Pwedeng mas mahaba pa dyan, pero how will you fit it in 30 to 45 minutes? So pag nagdi-design kayo ng sermon, be aware also kung ano yung target time span ninyo sa pag-preach. So ayan. And of course, be flexible. Be flexible. For example, sa akin kanina, halos 11 o'clock na nung maibigay sa akin yung pulpit. Nung may pasa sa akin yung kwan. So I have 30 minutes. I have 30 minutes to kwan, pero nag-45 pa rin ako kasi nagtapos rin ako ng halos 12 na. Kasi kailangan kong i-highlight yung kwan. But be aware and flexible pag nagpe-preach ka. Mag-i-slash ka na ng mga pwedeng laktawan doon sa main division mo, mga illustration mo. Parang ganun. So, yung binasa natin sa Luke 19, may positive ba dun? So they worship the Lord, they accept him. Ayan. So yung nangyayari kasi sa kanila, wino-worship nila ang Panginoon. They welcome him because they need something. They need a king. They need someone to help them, to liberate them from the Romans, from the slavery, or hindi naman natin matatawag na slavery, yung colonization sa kanila. So, pwede siguro natin gamitin dito na kwan. Pwede gamitin na main division 1 natin yung kwan. So, or pwede ring kwan. Pwede ring sa transition mo, yung propose, interrogative natin is, how do we welcome and worship the Lord in His terms? So, ayan. How? Try natin sagutin yan. How di Carabao. So, true worship. Okay. Mag-din nga tayo sa true worship. Kasi yung una, welcomes the Lord. True worship welcomes the Lord, or welcomes the King as Lord. Kasi yung nangyayari wini-welcome nila dahil may gusto sila. Parang gano'n. True worship welcomes the King as Lord.
not as helper. Pwede natin siguro diinan yan. Pwede natin ma-extract yung idea na yan sa binasa nating text kanina eh. So, ayan. Tinan muna natin ito. And then, i-convert natin na ganito. Okay. True worship welcomes the King as Lord, not as helper. Ano pang marireflect natin sa kwan? True worship. Sige, sundin natin itong pattern na ito. True worship yung una kasi kanina, ibinasa natin kanina eh. Lord, the Lord, the Lord. So, ayan. Pangalawa, they shout, blessed is he who comes in the name of the Lord. They look for a political kwan kasi dito eh. True worship receives the King for who he really is. Siguro. Who he really is. Not as we want him to be. Pwede natin siguro diinan yan. So, ayan. Actually, pwede na. Sabi ko nga, pwede na ang kwan. Pwede na ang 2 divisions. The minimum na division sa isang sermon, dalawa. Division nga eh. Pag isa lang yung point mo, walang division yan. Huli yan. 1 point sermon. So, sabi ni Pastor Benny, ang pinakamababang division dalawa. So, ayan. And, ano pangatlo kaya? Medyo diinan natin siguro yung uniqueness ni Luke. Okay. I mean, yung emotion ni Jesus. True worship. Iniiyakan ni Jesus yung kasi. True worship weeps over kaya umiiyak si Jesus sa kwento eh. Weeps over what? True worship weeps over sabihin na lang rin, what breaks the King's heart. Pwede na siguro yan para ma-highlight natin yung uniqueness ni Luke. Sige. So, pwedeng i-build natin yan. So, yung una, sabihin na nating welcomes King as, na-acknowledge mo siya as King, not as your helper. So, ayan. Diinan natin yan. So kung mapapansin ninyo rito, ang bawat line ng division natin, parang isang kumpletong sentence. True worship welcomes the King as Lord, not as helper. It's a complete thought. True worship receives the King for who he really is, not as we want him to be. It's a clear point. Yun yung gusto mong i-highlight sa kanila. True worship weeps over what breaks the King's heart. So, ayan, one-liner. Each point should be a complete thought, complete sentence. And kung ang maganda dito, pag gumagawa kayo ng point, yung tinatawag nating alliteration, it's either pare-pareho itong umpisa nila. Tingnan niyo, pansin niyo ginawa ko, true worship. Or, kasi madaling matandaan pag ganon. Madaling matandaan ng mga listener mo pag topical sermon mo at puro ganito yung kan mo. Or
pare-pareho rin yung dulo nila. Parang ganon. Parallel mo para mas maganda. Pinag-isipan ni pastor to. Yung ginagawa ko sa sermon ko nga dito noon, nag-a-acronym ako eh. So, pwede mo ring gawing na i-acronym mo. So, ang ginagawa ko noon, parang twist yun eh. Pagdating sa conclusion, may acronym pala yung kino-communicate. So, kung 3 points or 4 points sana, i-acronym ko na yung KING. K-I-N-G. So, parang ganon. Be creative in crafting your sermon. So, tingnan mo na mag-flow sila, yung kino-communicate mo, nag-flow sa pinili mong text. So, and related sila pareho. So, ayan. Pwede ka rin mag-build ng subdivisions. Ang subdivisions para susupport. For example, true worship welcomes the King as a Lord, not as a helper. Gagawa ka ng mga parang gagawa ka ng sermon within a sermon. So parang gano'n. So kung parang ang main division mo naging kuan na naman, i-breakdown mo na naman yung idea diyan. So ayan. So ang subdivision kasi sumusupport siya sa main division gamit ang scripture, gagamit ka ng ibang scripture, gagamit ka ng explanation. So parang pwede dito magsa-subdivide ka dito. Ayan, gamitan mo dito ng verse 2. Isang verse na gusto mong i-highlight. So, pwede kang lumabas sa kwento, magkuan ka ng, meron ba yung tumatanggap na mag-isip ka ng verse na pwede mong i-support dyan. Kung hindi naman verse or pwedeng verse, and then another example, pwede kang magkukan ng example mo rito. Pwede ka rin mag-insert ng illustration. So, parang ganon. Para maganda yung flow mo rin in discussing it. Dito, magbibigay ako ng verse, expound ko, magbigay ako ng example, and mag-illustrate ako. Pwede mong kopyahin yung pattern na yan para, nangyari. Doon natin. Pwede mong kopyahin yung pattern na yan and then you break it down dito para yung sermon mo maganda yung pagkaka-structuring mo. So kikita mo parang pare-pareho. Pareho yung pattern mo lagi. Okay? So ayan, pwedeng ganyan ang gawin mo. Okay, cut natin ito. So, ayan, mag-isip na lang kayo. I-build nyo na lang yan. And then, maglalagay ka ng yung ginawa kong yung sermon ko na ginawa ko kaninang umaga, sa bawat division na dinidiscuss ko na rin yung application ko dito. Naglalagay na rin ako ng application para sa dulo ng sermon, conclusion na lang. So naglalagay ako ng application diyan sa bawat point. Hindi na ako mag-highlight pa ng mga key takeaways na diinan ko na sa bawat punto. Okay? So yan yung pwede nating gawin diyan. So ayan. Makikita mo yung main division, subdivision, and then syempre to close, cut natin ito. Punta tayo sa step 4. So dalhin natin sa labas yan. Step 4. Yan naman, the closing. Syempre, kung may opening ka, may closing ka. So how do you if you start with a bang, how do you close gently? Parang ganun naman. So conclusion, ang nandito sa conclusion and application. So how do you end it? Na-illustrate ko to last time, yung introduction mo, yung bungad kasi is parang airplane taking off. And then sa body is parang yung airplane na nakuha na niya yung tamang elevation niya. It just goes on
goes on, goes on, goes on. And then yung conclusion is just like landing. Kapag nakarating ka na sa Hong Kong, yung landing, i-announce na sila. So, okay. Pag take off kasi, mag-a-announce na yung mag-a-announce na yung piloto. Okay, nakuha na yung elevation, naka-off na yung seatbelt sign, nandito na tayo sa elevation na ganito. That's main elevation. So, biglang mag-a-announce ulit yung piloto. Sasabihin niya, in few minutes, nakapasok na tayo sa teritoryo ng Hong Kong. So, yan, be prepared. So, in few minutes, sasabihin na niyo yung mga klima, second division. Okay, saka yung parang sabi mo ng third point. Okay, nakatapat na tayo sa Hong Kong, medyo may turbulence, mga ganon. Okay, ready na. And then, fasten your seat belts kasi maglaland na. So parang ganon. Yung conclusion is how do you land? Make sure do not crash the plane. Ang ganda ng take off mo, ang ganda ng lipad mo, tapos sabog pagdating ng conclusion mo. So, it's a journey. So, ang mangyayari dito, ang susunod dito is you write your conclusion. So, write your conclusion. Write your conclusion. So, ang definition natin ng conclusion last time, ano ba? Parang ang nangyayari dito, you summarize the main points, banggitin mo yung mga binanggit mo. Huwag mo nang i-explain ulit, i-summarize, i-ikon mo na lang yung mga points. Pwede mong i-restate yung big idea na nabanggit mo nung una. Restate mo yun, restate the big idea. Ano pa? And make your final appeal. So, wag naman tayong ganoon, nakakahiya sa Panginoon. So, parang yan. Make your final appeal. So, ayan. So, sa sermon na kinaf natin dito, so, pwede kong sasabihin, mga kaibigan, nabanggit natin kanina, I propose. Yes, Pastor Imelda. Pastor, necessary ba na laging may subdivision, Pastor? Not necessary, Pastora. Not necessary. Okay, Pastor. Thank you. Okay. So, ayan, pwedeng sa conclusion na yan, nabanggit ko kanina, I'm in the idea that I want to communicate sa inyo ayan, that the true worship is welcoming Jesus as King on His terms. Receiving Him not as we want to be, but as He truly is. And I challenge you a while ago na we must welcome Him, itong proposition. We must welcome Him and worship the Lord as He is. So, ayan. And I pointed out kanina yung tanong ko, how? And then we journeyed on the text. Ikaw mo, nag-transition tayo eh. How, ano ang itsura ng isang true worship? I pointed out sa inyo na true worship welcomes the King as Lord, not helper. True worship receives the King for who He really is, not as we want Him to be. True worship weeps over what breaks the King's heart. So, ayan, pwede mong i-summarize yung main points. Pwede mo ring, or you make it together. So, ayan, mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating ulitin ang mga kapalpakan ng mga naunang mga mananampalataya. Let us be better than them because we have the scriptures that point this out. So, parang ganon. So, ayan, you highlight those in your conclusion. Will you welcome Him on His terms? Will you accept Him as Lord of your life? So parang ganon na tatanggapin mo lang na will you allow Him to take the wheel and direct your life, be the king of your life. So ayan. And ang usually kasi sinabi ko kanina pwede ka nang mag-application sa bawat point. Pwede ka ring pwede mo ring i-sum up dito yung application na nabanggit mo na. So write your application. Parang ganon.
Cancel. Write your application. Okay? Ano ba yung application? Final application mo kasi nag-application tayo doon, naglagay ako doon sa task kanina. So, ang applications are paano ba natin i-define ito? Mga concrete steps para sa listeners na gagawin niya ngayong linggo or mga takeaways, So, ayan, mga gusto mong challenges. So, ayan, pwede nating gawing ganito. Concrete steps. The listeners will do. So sabihin natin this week. So parang gano'n yung takeaway, assignment. So parang gano'n. So pwedeng gawin natin dito so this week sa linggong ito mga kapatid, I challenge you na gawin natin ang mga ganitong bagay. Examine natin. Tama ba? Totoo ba yung surrender natin? Totoo ba yung pagtanggap natin sa Panginoon? Tinanggap lang natin siya dahil may pangangailangan tayo. May gusto tayong ibigay niya. So, ayan. Let us seek Him. Let us encounter the real Jesus. Hindi yung katang-isip natin na Jesus. Parang gano'n. And ano yung mga bagay-bagay na it breaks the heart of the Lord? So, pag-isipan natin yung mga yon. So, may mga tao ba na sa buhay natin hindi pa kilala ang Panginoon and it breaks my heart. We know the text na ayaw niyang may mawala ni isa and He offered His life for that. And it breaks His heart na someone will be lost. You pray for them. So, parang gano'n, mga takeaways mo, mga takeaways. And then, para maganda yung i-close mo na, parang yung mga piloto natin sa eroplano, they say their things, they greet you, they greet you na and wish you well, enjoy your vacation while enjoy your stay in Hong Kong, parang gano'n. And then in sermon, you can end in prayer. You can end in prayer. Or you can end in a song, you invite them to sing or altar call. So, yeah, anything na pang-end mo na to wrap it up, to close it. So, ayan. Ganun yung sermon na build tayo dito ng sermon regarding dito about Palm Sunday. Okay, may mga questions kayo before natin i-close? It's already 11:44. So, ayan. I managed to demo sa inyo ng that's why I appreciate itong flow na ito because yung frame of thought mo talaga pag nagko-communicate ka, konektado. Pastora. May ko lang sa sabi ng aking mentor noon or yung teacher ko sa homiletics. Opo. Etong daw, is it okay yung sinabi kasi niya na if possible, avoid being apologetic when you're preaching, wag masyado yung sorry, yung bang mga ganon. And because that's the word of God, it is the word that is that's truth. Yung nagsosorry ganon. Yep, he got a point kasi you should be sure of what you are talking about. Mm-mm. If nag-aalangan kasi sinasabi mo, how can your crowd rin naman na when you come talagang luto yung pagkain, pag-respond sa no, this is delicious. I've studied it. It's the word of the Lord. This is what the text says. Parang ganon na don't be yung confidence mo kasi nagbibigay siya ng symptom ng half-cooked doubt message. Parang pag kasi nagsusorry ka doon ay
parang hindi ka sure, pag ganun. Oo. And it must be spoken with confidence, Yeah. na yun ang totoo, yun. Yeah. I fully agree with that. Yeah. Kasi Okay, if Pastor. if you if you are sure with the words of God, yun kasi hindi ka pa sure, parang ganon yung kwan. So you prayed about it, ganon. So Yeah. avoid as much as possible. Avoid as Yeah. much. Okay, Pastor. Thank you. Yung iba, merong kwan gusto niyo i-clarify dito? So you can preach this on Sunday. You can preach this on Sunday. Okay, so kung wala na, this is our demo of crafting a sermon. Sige, isisend ko tong notes na nabuo natin ngayon. And then so Wednesday we will not have our class because it's the youth camp here. Please include it in your prayer. May the Lord use the camp to, just like the message there, may the Lord use the camp to preserve, prepare, and purify the youth, even our kids sa susunod na linggo rin. And yeah, be with us with prayer. Of course, Hong Kong has delegation dito. I think in the last night, Sister Frances and Sister Mirna are here. May part sila ata sa program. I don't know kung saan sila nilagay ni Pastor John. So yeah, Hong Kong, you are a part of this. So please be with us in prayer. So and, so this is Sister Rodelyn sa Harvest Festival ka, December. Amen. Amen. Okay, so purihin ang Ang Panginoon. ganda. We will close so wala tayong klase sa Wednesday and Sunday. Wednesday and Sunday. So ayan. So we will close this in prayer. Nilingkong yumo ko tayo at manalangin. Lord, we thank you for your goodness. Kahit sa pag-aaral namin, Lord, nangungusap ka sa amin in what we did, Lord, na sample sermon, Lord. Truly, your words are powerful. It gives us a reflection na sa mga bagay-bagay na ito. Sorry, Lord, if there are times na we want to control you. We do not receive you as you are. We wish you to do what we will. Pero Lord, maraming salamat na even in this practice sermon making, nangungusap ka sa amin. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Patuloy as the Holy Spirit to continue enhancing our skills, our understanding, open our eyes that we may see the truths na kino-communicate ng iyong mga salita. And we may be able to communicate them to others in a clear and easy to understand manner, O God. Bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit yung mga makikinig, manonood sa recorded version. Bless mo ang pagpapahinga namin ngayong gabi. You restore our strength, Lord, na nawala. And bukas, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan para sa mga gawain na naman. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good night, everyone. Amen. Good night. Good night, Pastor. Thank you so you. much. Welcome Thank po. you Night. sa Good ating night. lahat. Good night. Thank you, Pastor. Ang ganda ng ano. Ang ganda. Good night po. Good night. Good night.